May isa kaming relative na pag pupunta kami sa bahay nila, they treat us like may sakit kami. Paano? Hiwalay yung kutsara tinidor namin. Hiwalay yung... Grabe naman discrimination na yun. As in, I think, ito yung mga bagay na hindi alam ng maraming tao na nangyayari talaga I agree. sa not so well-off na mga tao. Hindi lang siya nakikwento kasi nga, everything is based on looks. Kung paano magsalita, kung ano yung paganda. Pero ang hindi nila alam, yung nangyayari talaga. Kasi dumating nga ako sa point na in-immerse ko yung sarili ko. Ako kasi yung tao na hindi lang nababasa eh. Ini-immerse ko yung sarili ko para ma-experience ko yung nangyayari. Yung auntie ko na sobrang narcissistic niya, she blows up anywhere pag gusto niya magalit kasi feeling niya sobrang powerful niya. So, Kasi siya may pera. kasi siya may pera. And I really feel bad for her siblings kasi lahat sila, parang, alam mo yun, lahat sila ginawa niyang alipin sa kanya. Yung dad ko. Sana hindi ko na siya nakilala. Yung ginawa niya at iniwan niya dito, hindi legacy, trauma sa maraming babae at maraming tao. Yes. If you don't mind me asking, Yeah, go, did it please. happen just once or multiple times? I believe it happened multiple times. Probably, hindi ko maalala kung 4 or 5 times before Before mo sinabi. before ko nagsabi, kahit anong gawin ng lalaki, pikit mo lang yung mata mo, basta sa'yo uuwi. Alam mo yun, yung generation before us, sobrang toxic. Paragi akong, rebelde ako. I was labeled a rebel. That's why I have ageless rebel, right? And ang unang nagagalit sa akin, yung mom ko. Pero hindi ko siya masisisi again kasi nga, single mom siya eh. And she's trying to survive. And syempre, pag pinapatawag ka sa school para sermonan ng principal, dahil rebelde daw yung anak niya, syempre ako yung magugulpe. Pero looking at it right now, meron lang pala ako palaging pinaglalaban. I think masyado rin akong maagang nag-mature. Kailangan ko survival mode ako From childhood ko hanggang nag-asawa ko, survival mode lang ako. Hindi ka pwedeng papatay-patay Kailangan kang kumilos kundi magugutom ka. So trained ako to not feel my pain. Trained ako lumaban lang ng laban. Kasi nakita ko rin yung mama ko Yun lang din yung ginagawa niya, diba? Laban lang siya ng laban. So, parang ako, hindi ako pwede tumigil. Hindi ako pwedeng umiyak lang sa tabi. Hindi ako pwedeng tumanda ng walang kakatandaan. Kasi yan lahat din naririnig ko Tumanda ka na ng walang kinakatandaan. Alam mo yung wala kang pangarap sa buhay. Tamad-tamad mo. Jeannie, our topic for tonight is the mirror effect. What our wounds attract. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang mic at baso sa lames at intablado. Gusto ko ganito, ang kwentuhan lang ay easy. Nagiging totoo lalo pag naka-whiskey. Pero hinay lang, para goods pa rin ang kidney. Pormahang mabait pero mga bara deadly. Hubat lang ang beat pero kumakalabit. Hip-hop kalakit sa struggles ko sa streets. Kung usapang patagisan, huwag magbaka sa kalibro. Utak namin hinulma ng kali at sa kalibro. Tara pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasamang mga pogs, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax lang tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over whiskey. Mula sa baba, ngayon tinitingala. Inakit ko ang bunga, hindi lang basta tumingala. Pogs na ngayon ang bata na minsang pariwara. Wala ngang imposible at merong himala. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brad. And I'm Gerald. Tekche, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, sir. And we're still here at the very beautiful studios ng Triton Entertainment. Maraming salamat, Triton, for being our podcast partner. Certified Pogs. Certified Pogs. And of course, Direk, hindi makukumpleto ang ating session for tonight without our favorite whiskey. Other than Charleston James. Maraming salamat for being a sponsor of our episode. Direk Che, I'm excited because our guest for tonight is someone I feel that a lot of people, especially women, will learn from. If I may introduce. Go ahead. Excited na ako. Our guest for tonight has lived quite a colorful journey.
From the fast-paced world of fashion and entertainment, managing a modeling agency, and being a casting director for Solar Entertainment, to the structured halls of corporate life, guiding top executives at San Miguel as a marketing consultant. But when the world slowed down during the pandemic, so did she. And that pause turned into a powerful awakening. She faced her own traumas, embraced healing, and chose self-love over survival. Ngayon, she helps others do the same, guiding people to reconnect with their forgotten selves, helping them find confidence, healing, and that unapologetic spark again. A true ageless rebel. She's all about protecting your energy, honoring your feminine self again, and how one can thrive through every season of change. Mga ka-whiskey, mga ka-lobarkada, let's all welcome Jeannie Go. Jeannie, welcome Hello, to the Jeannie. show. Voice, grabe yung introduction. Parang hindi ko na kailangan mag-interview. Di na, Tapos na, peto na maraming salamat. ang tapusin eh. Bray, ilang months in the making ito? In the months in the making because lagi siya nasa out of the country. Oh, And finally, we have you here. And I'm so excited because Direk, Jeannie, our topic for tonight is the mirror effect. What our wounds attract. Pero Bray, teka lang muna. Pwede ba bago tayo maging seryoso yung tatlo sa Sige. usapan natin? Gusto ko lang i-share sa'yo, Bray, kung kailan ko nakita tong tao na to. Oh my Kailan ba nakita gosh. siya? Oo. Actually, pandemic time, I think, ewan ko, at that time kasi, doon ako parang naging engaged sa TikTok. Para I think 2018, medyo konti-konti. Pero sabi ko, uy, sino tong girl na to? Fit na fit. Tapos about my age, nandun sa area na yun. So sabi ko, ang galing naman. Kasi ako, Bray, I really respect people with discipline. Because at the end of the day, kahit gaano kaganda ang genetics mo, pero pag umabot ka na sa age namin, ang labanan na dyan is how you will maintain it. Ang hirap, Bray. Iba na ang metabolism. Kaya sa akin, respect. Oo, nakikita ko sa feeds ko, wow, nagsiswimming pa. Grabe. Kaya, talaga. Kaya parang ako for people na talagang ganyang ka-healthy. And, mukhang bata. So, yun yung time na nakita ko siya. That was pandemic Bata time. pa rin naman na ngayon. But it was, Bata pa kami. bata pa Yes. kami. Oh. Gen X bata pa yan, bata pa. Yeah. Pero, Chini, take us back muna. We want to know your story. Like, give us a quick, brief background history mo. Like, how did you grow up? Where did you grow up? Ano ba, hanggang kabataan ko to, no? Saan ka ba lumaki? I grew up in the metro. So, actually marami akong tinirahan na kamag-anak because my parent or my mom hindi siya pinanganak na mayaman. So but we have like family members na super wealthy. Alam niyo yung usual story ng mga Filipinos na sa buong pamilya may isa, dalawa na hindi napalaran. So, yung mom ko yun. And dun nag-start yung story ng traumas ko apparently. Which is, papasok ko na ba yung trauma? Di ba? Agad na ba to? Parang nabos na. Mapahaba tayo eh. Pwede. Maubos ko yung tubig. Oh, by the way, disclaimer, tubig muna siya. Kasi he doesn't drink alcohol, guys. No vices, no drinking, no smoke. Ever. Yeah. So, dun na-experience ko yung super wealthy living. Okay. Kasi yung Because of the relatives. because of the relatives. Not with It's your not, mom. no, Ah, not okay. with my mom. But one of her siblings kasi nakapangasawa ng wealthy, super wealthy person. So, syempre pag bata ka, confused ka pa eh. Hindi mo pa alam ano nangyayari sa'yo. Yun yung kinamulatan ko since yung isang family, isang family member namin, isa lang yung anak. So, nag-end up, parang ako yung kapatid niya. So, parang nila akong inadopt. Inampon. Oo. Tapos, yun, I've experienced life na sobrang, isang araw nasa helicopter ako, isang araw nasa, alam mo yun, at a very young age. Pero, gigising din ako na isang araw, wala akong pagkain. Isang araw, nasa squatters. Kasi palipat-lipat ako ng bahay eh. So, Okay. sometimes dun ako nakatira, sometimes sa mom ko. So, siya, yun yung naging buhay ko up until
teenager siguro ako. So, pero yung realization na, ay, hindi pala kami mayaman. Yeah. Kasi halos At dun what ko lumaki. age mo na-realize na hindi kayo mayaman? Naalala ko yung sinabi sa akin ng mama ko na parang, sabi ko daw, bakit parang ang init dito? Sabi ng mama ko, girl, batang aircon. Hindi tayo mayaman, okay ka lang. Feeling ko yun, but I don't remember. Siguro nga, sobrang bata ko pa, diba? Pero yun yung turning point ata na nalaman ko na hindi pala ako anak nila. Kasi I really experienced a luxurious lifestyle. So, ibig sabihin, at one point pala, equal naman pala yung treatment sa inyo ng pinsan mo. Hindi mo naramdaman yung difference na may mas maganda yung Actually, siya, equal sa mga bagay, pero kasi may comparison. Kunwari, mas bagay. Parehas kami ng bibilan na damit. Pero laging merong, ay, mas bagay sa kanya yan. Tapos sa'yo, basta bilang ka Basta, namin. basta bilang ka namin. Or parang palaging, ito yung isa sa mga tumatak na isip ko na unworthy akong tao. Kasi I was treated less all the time. Na bobo ka. Yun talaga yung isa sa naaalala ko all the time. Na bobo ka. Sino nagsabi Kasi sa'yo? yun, yung mga relatives. So kasi, alam mo naman yung toxicity ng mga Pilipino. Mapagmahal tayo pero grabe din tayo mag-compare, grabe din tayo manghusga. And the fact na yung nanay ko hindi mayaman, tapos sila mayaman, ganun yung mindset nila. So, yun, Discrimination na rin. yung discrimination is parang, yun nga, since walang outlet para maging hangal sa ibang tao, ako yung nagiging outlet nung yung kapatid niya na, ako yung So that's where like some of the traumas that you have had to endure. yeah, during Growing up. childhood, yes. It really starts with childhood. I'm thinking, pinakikinggan ko siya kanina Yeah. pa Maray. Sa buong kwento mo, never mo na-mention yung father mo. Absent yung father ko. He's an absent dad. So, siya, iniwan siya ng mom ko nung pinanganak yung isa. Ay, ako pala yung bunso. Sorry. Kasi yung eldest brother ko, siya, vegetable siya. So, and sabi ng mom ko, di ko alam kung totoo, alam yung nanay ko medyo, kasi nga, physically na-abuse din yung mom ko doon nung dad ko. Tapos ako naman, nung time na pinanganak ako, ang sinabi niya, nung nakita niya ako, hindi ko anak yan. Because I was born in Angeles City. So, akala niya, yung mom ko, may mga kasamang puti. And, kasi ang puti ko ng bata ko. As in, ang puti-puti ko ng bata ko. Thank you sa genes. Yeah, pero yun siya. So, dinenay niya na ako at the very, very beginning. Okay. That must have hurt kasi Yeah. Yeah. I think na baby ka pa lang. For my mom. Di mo man narinig yun, but that's like an energy that has been passed down. Yeah. So, Yes. meaning to say, wala kang father figure nung lumalaki ka. Hindi mo talaga nakilala tol. Hindi ko siya nakilala, pero I think right now, just this very moment, I'm grateful kasi I did have father figures. Ito yung mga kinalakihan kong uncle. I have an uncle. May mga uncle ko yung nakita kong father figure na na-inspired din ako. So, feeling ko, hindi ako nawalan ng father figure. Pero dumating ako dun sa point na gusto ko lang makilala kung sino yung papa ko. Kilala ko siya kasi associated pa rin naman kami sa family members. So, you met him pa rin naman? Yeah, I did. So, pupunta tayo sa story na yan. Or gusto niya na bang ngayon na to i-reveal? Kailan ba nangyari yun? Ha? Do you want me to? It's up to you, it's up to you, So, it's yeah, up to you. jump na tayo doon. Okay. Or balik muna tayo dun sa childhood. Okay lang. It's up So, to you. tapusin natin yung si childhood. Yeah. So, yeah. So, I have a couple of relatives nga na medyo sobrang narcissistic sila. Yung personality nila. Mm. And, ako yung
since me and my brother, kami yung unang mga apo. So para kami yung rag dolls nila. 8 sila 7 or 8. So pinagpapasapasahan nila kami. And since kasi nga yung mom ko wala siyang other resources and tas kailangan niya pa mag-alaga ng kapatid ko. So pinapahiram niya kami sa mga siblings niya. And sobrang alam mo yun, may mabait, merong grabe as in traumatic. Pinapalo ka. Oo, Kasi yung palo talaga. Yung parang feeling ko yung generation ng Gen X and up to millennials, tayo pa yung mga nakaranas ng palo. Ang balot. True. Ngayon, tanggal na lang yung gadgets eh. Ano? Oo. Pero sa totoo lang, okay sa akin yung disiplina, pero yung tamang way. Yeah. Hindi yung disiplina na hindi mo pwedeng ilabas yung emotions mo. Suppressed. Oo, Parang nangyayari suppress suppressed ka eh. nila. Sinisintrong ka, Yung chinichinelas ka. lahat. Sampal. Lahat. As in, yung auntie ko na sobrang narcissistic niya, she blows up anywhere pag gusto niya magalit kasi feeling niya sobrang powerful niya. So, Kasi siya yung may pera. kasi siya yung may pera. And I really feel bad for her siblings kasi lahat sila, parang, alam mo yun, lahat sila ginawa niyang alipin sa kanya. And I like to speak about this now kasi isa siya sa tinanggal ko sa life ko eh. At certain point in my life, ito pa 40s na ako doon pa lang ako nagka-willpower to do it nung natutunan ko na that I have to value myself and yung journey of self-love. Kasi ang daming tao nakaka-experience nito. Like yun nga, yung isa sa hindi ko makakalimutang memory was nag-mall kami tapos nag-usap kami ng cousin ko. Tatawanan kaming dalawa. And then she just suddenly grabbed my hair. Binaksak niya ako sa semento, tapos kinalmot-kalmot niya ako. Just Ganun. because you're happy. I don't know. Yeah, ang sabi niya kasi pinag-uusapan siya. So, sabi ko, parang may bipolar ata siya eh. I don't know. But during that time, syempre hindi ko alam. I was 14. As in hindi siya tumigil up until yung isa kong auntie. Nakita kasi magkakasama kami. Inawat siya, pati yung guard, inawat siya. As in wala kang alam. Ganun siya ka narcissistic, ganun siya ka madaming galit sa sarili. Tapos after ilang hours, naalala ko nag-drive through kami. Tumilang siya sa akin, tapos inalok niya lang ako. Do you want to eat? Grabe. And then, what did you say? Hindi ko alam eh. It gets you confused when you're in front of someone who has a narcissistic abilities. Abilities na nga yung tawag ko eh. 14 daw siya, 14. I was 14 and I had to go through that situations every single time. Kasi siya yung nakakasama ko all the time. Kasi doon ako nakatira sa kanila. So yung tinanong ka na, do you want to eat? Is just saying na parang, di bumalik ka? Parang ganun ba? No. Anong gets? Kasi ang narcissist, nagsiswitch talaga siya ng personality. So parang, Well, sa time, mabait siya. Parang ganun? Oo, mabait siya. Hindi siya sarcastic. Ay, hindi. Mabait lang talaga siya. Meron kasi silang problem sa brain na may kulang sa cells ata nila talaga. Na hindi sila nakaka-feel ng empathy. Or hindi kaya it's all about parang power tripping. No. Parang tipong, I have the money. Ako, the way I understood it nung kinuwento mo parang, do you want to eat? Pero kami kumakain na. Yeah. Ganun ko siya naintindihan. Pero what's the benefit kapag magpa-power trip siya? Like, Mm. kasi syempre, di ba, narcissistic people, they will abuse you. Yeah. But at the same time, they will, kapag nararamdaman nila medyo pumipiglas ka na, they will do just enough Para for you to stay Yeah, and para maghabol humabol ka. ka. Mag-rely ka ulit sa kanya, Mm. di ba? Ganun yung mga narcissistic tendencies di ba? Personalities. Pero So, guys, anong benefit mo sa family na parang, ako ang dadala sa pamilya na to? Ganun ba yun? Like, Yung situation na yun, wala naman talaga siyang pakialam. Ganun lang talaga siyang tao. So, hindi lang yun yung na-experience namin as family. As in, kasi nga yung mama ko, siya nga yung wala. Tapos sila yung well-off. So, minsan, naawa sila sa amin.
papatirahin kami sa mga bahay nila. Tapos lalo na siya, pag ayaw niya na sa nanay ko, papalayasin niya kami. Literal tong layas ha. As in, lumayas kayo sa bahay ko. Hindi ko alam kasi lumaki ba sa telenovela. Medyo ganun yung mga datingan ng conversation na naririnig ko. Lumayas ka! Alam mo yung mga ganun. Parang ako, wait lang, parang narinig ko na to sa mga Eddie Gutierrez films and mga Vilma Santos. Pero Chini, It's wild. so ibig sabihin, sabi mo, parang nito mo lang na-realize to lahat, pandemic time. Alam ko na siya. But then, the awareness didn't come till TikTok. Till the awareness time. Alam mo yung naglabasan to lahat. Because nag-open yung conversation online. 'Di ba? Lumabas yung mga coaches. Yeah. And siguro, yung deep realization is during the pandemic time. Pero yung nag-navigate ako nung nasa 20s ako, 30s ako, siguro yung pinapanood ko na din si Oprah. Kasi 'di ba parang maraming ano doon self-help, self-worth, Yeah. lahat ng manifestation and healing. So doon ko siya nakikita. But then wala akong avenue. Lalo na sa Philippines kahit nga mental health ngayon pa lang natin ngayon pa lang nabibigyan ng Na-explore pansin and mas 'di ba? emphasize, Yeah. diba? So paano pa kaya yung mga traumatic experiences? Because it's embedded in our culture Yeah. talaga not to pay attention so much with Not to speak about it actually. how we feel na parang di suck it up and may Resilient kasi dapat tayo. Yeah. But to a point na you're repressing a lot of these Mhm. emotions na alam natin yan Yeah. ang Pilipino pag repressing until bottled up so much Sabog na lang, na lang. diba? Sometimes that manifests in what? In health concerns. Which Alam mo yun, it's too late. So, I think the pandemic is a catalyst din talaga to be honest Yeah. and to admit that these things are happening. And we saw that it's not happening to just you lang. Alam mo yun, you get a lot of inputs or insights from those people, not just those na may alam, like coaches, but also those who have experience. Kasi now they're speaking up. Yes. Chini, I have a question. Yes. I'm just curious kasi usually mga taong kilala ko na lumaki na walang tatay, nagkakaroon sila ng daddy issues. Yes. And also, yung mga taong nagkaroon ng traumatic childhood. Yes. Alam mo yun? So, sa'yo parang, I think, nag-combo siya eh. So growing up, may mga ginawa ka bang pagkakamali na parang pinagsisisihan mo ngayon na dahil dun sa mga nangyari na yon parang at some point feeling mo may hall pass kang gawin yung mga mali just because of your experiences? Marami akong pagkakamali as everyone else. Pero yung marami akong pagkakamali na right now, hindi pala siya mali. Like sa school, paragi akong rebelde ako. I was labeled a rebel. That's why I have ageless rebel, right? And ang unang nagagalit sa akin, yung mom ko. Pero hindi ko siya masisisi again kasi nga, single mom siya and she's trying to survive. And syempre, pag pinapatawag ka sa school para sermonan ng principal dahil rebelde daw yung anak niya, syempre ako yung magugulpe. Pero looking at it right now, meron lang pala ako palaging pinaglalaban. So, Hindi ako rebelde na gumagawa ng kalokohan. Yung iba, pinagtatanggol ko sa mga nambubuli. Yung iba, gumagawa ako ng group. Naalala ko may isa akong group somewhere. Tapos, pinatawag yung mom ko ng principal kasi sabi nila, gumagawa ako ng fraternity. Kinomplain ako ng frat group ng high school. Ano lang ako nito, grade 5. Hindi ko makakalimutan yung name. Kasi, tinawag ko siyang Good Influence Fraternity. Okay. Sobrang, I know, it's, alam mo yun, parang hindi ko siya makakalimutan kasi grabe yung impact nung principal. Pinatawag ako, kinomplain ako ng frat group ng high school, senior high school. Kasi daw gumagawa ako ng group. Pero yung group na yon is after class, nag-aaral kami. Okay. Lagi ako napapalabas ng, ewan ko, sobrang ganun yung
So, for the longest time, iniisip ko talaga, hindi ako pwede mag-speak up. Kasi every time nagsi-speak up ako, palaging may nagagalit sa akin. Palaging pinapatawag ako or yung mama ko, hindi ako pwedeng gumawa ng hindi naaayon sa gusto ng society. You always felt that way. Yeah. So parang ako, bakit ganito? Parang feeling ko, gumagawa naman ako ng tama. Pero bakit parang lahat ng ginagawa ko, mali? So, yun na. Habang nag-navigate ako ng life, up until this generation, parang dun ko na-realize, hindi pala hindi pala mali yung ginagawa ko. Hindi lang ako sumasang-ayon sa society. Pero, how about your, your relationship with men? Oh yeah, sorry, you had a question about Yeah, daddy. Kasi like, for example, syempre, nung mga bata tayo, Mhm. those are, yung mga, I would say na lang, prime days natin. Medyo mainit, lalaki, babae, ganyan, di ba? So, nung time ba na yun, since meron kang problema with your relatives and even with, let's say, Father. right? Meron ka bang mga mistakes na ginawa or mga pinagsisihan mong ginawa mo just because of those, I would say, traumatic experiences? Yun muna. Yun nga, yung Magre-reveal na ako. yung mga wounds natin, yun nga isa sa topic natin. Yeah. Eh. What our wounds childhood attract. wounds, yeah. So, babalik ko ako sa story. Yeah. Okay, so, dumating yung time na, kasi di ba pag teenagers tayo, medyo all over yung hormones natin. Dami nating gustong gawin eh. Isa sa gusto kong makita is yung dad ko. Alala ko, una ko siyang na-meet was birthday ko. I think that was my 7th birthday. Nagpunta siya, pero sobrang saglit lang. And then, yun na. Usually sa, sa kwento lang. Tapos minsan palaging pinagkikwentuhan nila kung paano talaga naghiwalay yung parents ko. Tapos, nung bata ko pala, sinasabi ng mama ko, pag nalalagay dun sa paper ng mom and dad, sa kanya deceased. So, all those times, akala ko patay na yung tatay ko. So, parang dun ako lalo nagkaroon ng, nung nalaman ko na buhay pala siya, parang dun ako lalo nagkaroon ng, ng longing na gusto ko siya ma-meet. So, yun, na-meet ko siya first time na sumama yung loob ko sa mama ko. Parang bakit mo siya pinatay? Yung pala kapatay-patay talaga siya. Sana nga hindi na siya buhay eh. But then, yun. So, nagkaroon kami ng ng problem ng mom ko. So, hinanap ko siya. So, nakita ko siya, he SA'd me. What? SA'd. Sexual abuse. Yeah. Kaya Yeah. na-shock ako. Yeah. Oh my God. Oh my God. Yeah. Okay, so, sorry medyo na ako. You dropped a Exactly. huge bomb. Oh, yeah, Yeah. I know. So, wait. Nagko-compose lang ako sa utak. Go for it. Take your time. This is not a simple thing to swallow. So, 7 years old. no, that was my After. teenage siya. Yeah, Teenage 7 years old siya na-meet, tas ang teenager ako. Nag-away kayo ng mami mo. Oo, nag-away ako ng mama Nanap ko. mo siya. Tapos sinanap ko siya. So you kind of lived with Yeah, your father. I lived with him. I just wanted to know what his story was. Mhm. So, yun yung nangyari. What age na yun, time na yan? Parang 15 ba? Basta sa young teen eh. 14, 15, parang ganyan. So you lived with him for quite a while and Probably a month? A Month lang nga ata yun. Sa totoo lang, marami akong nakalimutan doon sa timeline na yun. Pero I didn't live with them for a long time. It's literally just a month or 2. would you say na the reason why you don't remember a lot of those things? Because of my Because of the trauma. Yeah. We're gonna get there through Yeah. the Pero, experience. nung nangyari yun, curious lang ako. I mean, yun yung tumatakbo sa isip ko ngayon. Yeah. Go Nung for it. nangyari yun, sorry if I'm bringing No, back just the no. I'm here. situation. Want Yeah. this to happen. Nung mismo nangyari yun, ang gusto kong malaman, ano naramdaman mo? Ano ba yung nanigas ka ba? Nagalit ka ba? I mean, at that time, ano yung pumapasok sa isip mo? Confused and betrayed.
Okay. So, Parang does your na-shock. mom knows about this? She did. So she did know about At it. that moment? No. Kasi ano pa eh. Ano pa siya, nagstay pa ako, yun nga yung, hindi ko nga alam kung yung first 2 weeks, kasi nagstay pa ako ng ilang weeks pa eh. Kasi kagalit kami ng mama ko, syempre prideful ka, 'di ba? Ayaw mo pa, pero every single time na na nandun siya, hindi na, nervous system ko, hindi na siya natatahimik. Hindi ka mapapala. Kasi I find him now like he's a monster. I'm with a monster, literally. And iba man yung story ng mom ko, I guess yun yung defense mechanism niya na pinatay na niya yung tatay ko. Kasi right now, although he passed away, yun din yung gusto ko sana. Sana hindi ko na siya nakilala. 'Di ba? So parang yung ginawa niya at iniwan niya dito, hindi legacy, trauma sa maraming babae at maraming tao. Grabe. Yes. If you don't mind me asking, Yeah, go, did it please. happen just once or multiple times? I believe it happened multiple times. Probably, di ko maalala kung 4 or 5 times before Before mo sinabi? before ko nagsabi. Yung point na alam ko na pag hindi ako umalis dito, didiretso na siya ng rape. And ito yung ito yung mas malalang part. Katabi niya yung asawa niya While she does the act. while Pero he does the act. okay lang doon sa asawa? No, Hindi the na wife tumawa. was sleeping. Oh. Oh my gosh. So, Did you ever had a chance to confront him? I did not do that. Kahit Is it- lumanda ka na? Yeah. Is it Actually- something that you... Wait lang. Parang alam mo, ito yung cause ng trauma dahil sa kinut off ko na yung buong story na yun. Ang dami kong nakalimutan. May blind spots ka? Oo, sobra. But, isa sa pinaka na-realize ko rin during that time, kasi yung mga anak ko, I wanted them also to have a grandfather. Hindi ko ni-reveal yung mga nangyari na yon. Up until latter part na, kasi nga, mamaya, makilala nila yung demonyo niya, 'di ba? So, kasi naging present na siya sa mga family activities. So, yung eldest ko, sinasabi ko lang, respetuhin mo yung lolo mo. Kasi, yung mga tao, hindi mo kailangan siraan. Hindi mo kailangan sabihin. Pero, i-reveal nila yung sarili nila eh. Sila na mismo yung gagawa nun. And, I'm that type of person na hindi kita sisiraan kasi alam ko ikaw din yung magre-reveal sa sarili mo. So, yung lolo niya na yon, yung kahit hindi ka kakilala, or yan, apo niya, ang unang sasabihin niya sa'yo, uy, pengi naman ako ng or uy, bigyan mo naman yung kapatid mo. Kasi marami siyang anak eh, sa labas. So, yun yung una niyang hirit palagi sa akin, or sa mga apo niya, or sa apo niya. Bigyan mo naman ng pambili ng sapatos yung kapatid mo. Bigyan mo naman, parang ako, hindi talaga tao to. Wala siyang remorse, wala siyang kahit sa mata niya. Kasi nga, from the very beginning, he did not think that I was his child. Pero to think na hindi ka nakapag clearing man lang sa kanya or nalabas confrontational way, hindi no? Kasi, yung healing, it doesn't need that. And that was my journey. Na-heal ko yung sarili ko without having to engage with him, to be Without honest. confrontation. We don't need that. You said that it happened after the pandemic or during the pandemic? Which one? That kind of healing? Like, Yung buong nag-immersive talaga ako is during the pandemic time na, up until this day. So, nandun na kasi Talagang space na finite yun, dito, oo eh. Pero yung fact na yung mga tao, kasi dumating din ako sa point, ito naman before pandemic, doon na ako talaga
nung nagtatrabaho na ako, doon na ako nag-advocate. Doon ko na pinapakinggan yung mga stories ng tao and apparently sobrang dami. Sobrang Does it daming. bring back the memory nung grade school ba? High school ka nung good influence pattern? Parang Oo, yun siya. you're building this community Yes. that it's inclusive and a safe space. Yeah, safe space. So, kaya ko siya natanaw na ganyan kasi, ito pala. Ito pala yung kailangan kong gawin. But now it's accepted na. Oo. Yung dating Oo, e-society, yeah. parang ayaw nung Mm. rebellious or you're thinking outside of the box. Yes. Ganun pa rin. Pero ngayon, more on, pati iba, marami na rin na gusto magsalita. Kailangan lang nila ng isang tao to stand up for them. I have 2 questions for you. You can have 10. Opo. You're allowed to have 10. Okay, 2. Number 1, how was your relationship with men? I mean, naapektuhan ba because may trauma ka ng ganun eh? Parang naging man-hater ka ba at some point? Or naging nagger ka ba? Or, I don't know, were you a good partner? Yun yung gusto ko itanong sa'yo. That's 1. And then number 2, parang, alam mo, pag tinignan ka, how can you be that successful? Bakit functional ka even na ganun kadaming trauma yung nangyari sa'yo? So, bahala ako nung gusto sagutin. Let's start with number 1. So, yung because of my trauma nung bata ako kasi gusto kong humiwalay sa both my families. Kasi lahat sila toxic. And at a very early age, yun yung nilalaban ko is gusto ko na mag-solo. Kasi ang traumatic na experience ko sa part ng mom side ko, ang traumatic ng experience sa dad side ko. And gusto ko mag-solo. So, nag-asawa ako ng maaga. Like how old? 21. Okay. I got married when I was 21. Tapos, ang gusto ko noon, maging perfect wife. Gusto ko maging, kasi yun yung kine-crave mo eh. Since yun yung kulang sa'yo. You're craving for a family. So, gusto ko mag-adjust sa the perfect wife kung, alam mo yan, nasa bahay ka lang, alaga ka ng anak, oo, linis, luto. And, parang yun din yung tinuro naman sa side nila na kahit anong gawin ng lalaki, pikit mo lang yung mata mo, basta sa'yo, uuwi. Hindi ko na alam mo yung generation before us, sobrang toxic. Pero, alam mo yun, ngayon, I can't blame them kasi yun lang din yung tinuro sa kanila. And yung society din dati, hindi naman kasing grabe ng society ngayon. So, again, ayoko lang na, I don't want them to see this as galit ako. I'm not. I'm just telling my story and, change perspective. I'm not angry at anyone. I have forgiven myself. Bahala sila kung gusto na forgive yung sarili nila. Hindi ko na responsibilidad yun. Yung ex ko na siya now. We've been married for 17 years. Wow. Yeah. Tagal. As in, nilaban ko rin yung relationship na yan. And I guess, nilaban niya rin at some point. Pero, yung very beginning nung relationship namin, medyo yung nervous system ko, sabog din. Kasi ang dami kong iniisip, ang dami kong inhibitions, ang dami kong problema. Pero dumating sa point na nag-mature na din ako, I think masyado rin akong magang nag-mature. Kailangan ko survival mode ako So, from childhood ko hanggang nag-asawa ko, survival mode lang ako. Tapos yun, another betrayal coming from my ex. Hindi na siya natapos, diba? 17 years, akala ko, okay na ako. Alam mo yung, na ako, parang separate wires. Oo, parang, ayan na yung tinrabaho ko na life. Meron akong, pag tinitignan kami, parang, yung perfect tong couple na to. Wala pang mga social media noon. Alam mo yung, Ilang kids yun? 2. We have 2. Tapos may pinagsak si God. May binagsak sa universe na isang situation na
I had to choose between him or my children, and I chose my children. I would keep choosing my children for whatever reason. Alam mo yung perfect household? Alam mo yung mga sa mga movies na bigla na No. dumating ako sa point na nakaupo ako sa gitna ng bahay namin. Tapos yung bahay na binild namin. Tapos nawala siya lahat. Tapos parang feeling ko yung camera pumunta sa akin. Tapos parang ako, oh my God, ano nangyari? You didn't realize that the house you built was built on Betrayal. betrayal Yes. and maybe a shaky foundation. I would not say shaky, but I would say it's betrayal. And because I also gave him another chance, which is the worst because again, advice ng society, advice ng family, oh, bigyan mo ng chance, sayang yung relasyon. Tsaka lalaki naman yun. Oo, lalaki yan. It's been 17 years. Oo. So, sayang yung relationship niyo, sayang. And I tried to hold on to my belief and myself telling me, wag kang babalik. Wag kang babalik. So, it's that intuition that I always missed out on na hindi ko sinusunod. But apparently, intuition pala talaga natin siya. So, Yeah. and ngayon natin nare-realize yung mga bagay na yan. So, 21 plus 17, you were like 39 when this happened? It was only a couple of years. No. That was pinanganak yung second ko. Mm. Yun yung I can't disclose lang kasi. Mm. Pero yun yung grabe nangyari. Kakapanganak ko lang. And yung pregnancy ko na yun mismo, problematic na kasi ilang beses na nagbuntik-buntik mahulog mahulog yung baby ko. Miscarriage. Yeah. And even during my birthing, nag 50-50 pa kami noon. So, pinapili na kami kung si baby ba o ako. So, sobrang grabe nung experience ko na yon. And I had to endure it. Workaholic ako. I had to stay at home for 5 months. Nakahiga lang ako kasi nga, hindi ako pwedeng gumalaw. And hindi ako pwede ma-stress. As in, bawal siya ma-stress. Up until nanganak ako kasi preemie yung second child ko. So, breastfeed ako. Kailangan balanced ako, kundi yung milk na bibigay ko sa anak ko, hindi siya magiging healthy. So, kailangan kong i-make sure yung frame of mind ko is positive. And then that happened. Grabe yun. As in, I have to decide. And ito pa pala yung isa na pasabog. For the longest time kasi, I wanted to move to Australia. That's my favorite country. Super favorite. I love Australia. Yes. Sydney. Lahat sila. Lahat sila. So you were supposed to move to Australia? So ngayon, so nag-apply before, nag-apply ng parang the year before panganak kasi nga, you have to decide now. Kasi yung future ng mga bata so, ang tagal namin yun. Ang tagal ng process ng conversation yun. Marang 4 taon ata kami nagpaplano. Up until nag-apply that year. So, finally na-approve kami to go. I think that was October na-approve sorry. Was it? Oh no. November. So, dapat aalis kami ng January. November na-approve, okay na lahat. December nangyari yung Revelation na yun. when you were giving birth. Hindi, sorry. Tama ba? Before I gave birth. Traumatizing yun, nanganganak ka tapos Iniisip mo pa yun. Oo, sobrang So obviously, sobrang, hindi, sa totoo lang ngayon, just thinking about it, hindi ko alam paano ko
binuhat yun. Kasi, dun din yung kailangan ko mag-decide kung sasama kami. Yun yung dream ko for my family. Ako yung nag-dream nun, hindi siya. Pero now, he's benefiting from that dream kasi siya yung nandun, And not you. not me. But I had to decide. I had to choose. And, it's the best decision right now. But then again, sinacrifice ko yung laging nagsasacrifice ng dream, di ba? Does your children know? Yes. At least my eldest. Hindi pa time para sa youngest Pero may ko. good relationship ba yung kids mo with their father? I gave them that option. But with my youngest kasi, again, di pa niya alam. Pero tinatanong niya palagi sa akin. Sabi niya sa akin, Mom, when will you tell me kung ano talaga nangyari sa inyo ng dad niya? And I will tell her na In time. in time. Pag mature enough ka na to digest. Okay. So, going back to question number 2, Okay. parang iniisip ko kasi, paano ko naging successful? Bakit Function ka pa. function ka? Despite yung mga dami nangyari. Despite sa nangyari nung childhood mo, sa kamag-anak mo, sa ex-husband mo, sa dami nun, paano ko naging successful? I mean, ang hirap nun, hindi ka pa mayaman. Di ba sa amin, hindi kayo mayaman. Paano nangyari? Kwento mo sa amin. Sa tingin ko kasi, I have a very strong faith. And I'm a dreamer. And again, yung pagiging rebelde ko, hindi ako, I'm not that dwelling type. Just because, sama na rin natin si childhood na hindi ka pwedeng papatay-patay. Kailangan kang kumilos kundi magugutom ka. So, trained ako to not feel my pain. Trained ako lumaban lang ng laban. Kasi nakita ko rin yung mama ko eh. Yun lang din yung ginagawa niya, diba? Laban lang siya ng laban. So, parang ako, hindi ako pwede tumigil. Hindi ako pwedeng umiyak lang sa tabi. Hindi ako pwedeng tumanda ng walang kakatandaan. Kasi yan lahat din naririnig ko eh. Tumanda ka na ng walang kinakatandaan. Alam mo yung wala kang pangarap sa buhay. Tamad-tamad mo. Lahat yun pumapasok sa isip ko. And feeling ko rin because of what I was told na I will never be successful. I cannot be this person. Kasi nga, mahirap kami. Kasi nga, hindi ako nakatapos ng school. Kasi nga, tingin ko, dun sa pagiging rebelde ko, dun natitrigger yung kailangan ko ito ilaban. Hindi ako pwedeng uupo lang dito tas iiyakan ko yung mga sinasabi sa akin. You're a fighter in life. Yes. You're a rebel. Yes. I love life. I am not fighting. I just love it. When was the time na, siyempre, through whatever it is that you've gone through, Yeah. Oops, sorry. nagano ka na eh, parang nagkaroon ka na ng moment to heal, perhaps, na embrace mo na whatever happened in the past. When was the moment naman na you started revisiting na yung initiative mo of helping other people? Parang siya sa akin. Hindi ako nagtatayo ng sarili kong upuan pero innate siya sa akin. Hindi ko nga kasi, ang pagkakalam ko na now is, kasi nakikita ko sa nanay ko nung bata pa ako. Na kahit hindi rin kami mayaman, siya rin palagi yung tumutulong. Although yung tulong niya may kasamang sumbat. Alam mo yun? So, kahit naman yung mga ibang relatives ko, tutulong sila, pero may kasamang sumbat. Tapos naalala ko rin yung time na, singit ko lang din, pag may isa kaming relative na pag pupunta kami sa bahay nila, they treat us like may sakit kami. Paano? Hiwalay yung kutsara tinidor namin. Hiwalay yung... Grabe naman discrimination na yun. As in, I think ito yung mga bagay na hindi alam ng maraming tao na nangyayari talaga. I agree. Sa not so well off na mga tao. Hindi lang siya nakikwento kasi nga
everything is based on looks. Kung paano magsalita, kung ano yung Maganda ka ba? maganda, oo. Pero ang di nila alam, yung nangyayari talaga. Kasi dumating nga ako sa point na in-immerse ko yung sarili ko. Ako kasi yung tao na hindi lang nababasa eh. Ini-immerse ko yung sarili ko para ma-experience ko yung nangyayari. Para meron akong pinanggagalingan pag nagsasalita ako. Hindi siya para nabasa ko na narinig ko lang. Comes from experience. Oh, it needs to come from experience. So, yung question mo is, When did you start when did I start? helping people? Nung nagkaroon na ako ng means. Meron na akong trabaho. Sustained na, meron ng, alam mo yun, kaya ko na siyang i-extend sa iba. Paano? Through, volunteering, through, lahat na, nag-member na yata ako ng lahat Gawad Kalinga. Yung sa environment, sa nag-member ako talaga lahat. Sabi ko, kahit di malaki, pero alam ko, nakakatulong ako. Tapos may mga conversations ako sa Gawad Kalinga, nag-self-confidence naman ako with the children. So yung mga bagay na hindi alam ng maraming tao. Kasi hindi mo naman kailangan sabihin, di ba? But then, yun yung expression ko and yun yung support ko na we have the same story. And yun yung sinasabi ko. Huwag niyo akong tignan as ito. Tignan niyo yung story ko. Kung bakit ako napunta dito or bakit I'm not as, iba-iba yung definition ng successful. Pero right now is successful ako sa healing journey ko. That's nice. Pero alam mo, meron akong nakita sa'yo. Yes. Alam mo kung ano nakita ko sa kanya, Bri? Ano? Alam ko na yung reason. Kasi sabi niya kanina, kaya siya tumutulong kasi init sa'yo. Tama? But at one point, I don't know if you will agree with me. Yeah. Kasi siguro, subconsciously, nung kailangan mong tulong, Wala tumutulong sa akin. Yeah. Yeah. Ay, nakita. Agree din yun. And kukonect yun sa intro ko sa kanya. Sabi ko dito, guiding people to reconnect with their forgotten selves. Because you yourself forgot about Yeah. for quite some time. For a long time. Parang you reclaim in a way your power and your sense of self. Yes. Self-love mo. Diba? Bribe, siguro bago natin siyang tanungin sa top 3 qualities, meron lang akong gustong itanong din sa'yo, no, na baka makakuha ng tip ang ating mga ka-low-barkada and mga ka-whiskey. Ano ba yung pwede mo i-tips sa kanila how to overcome traumas? Kailangan ng self-awareness. Kasi, yung iba kasi, yung feeling of being lost, lalo na pag merong na-experience na trauma like what you guys are saying, kailangan yung kailangan yung mag-pay attention. Tapos kailangan nyo ng avenues para mag-release than suppress it. Kasi hindi siya mawawala kahit anong edad nyo, kahit matanda na kayo, kaya maraming tao na nasa deathbed na sila. Doon sila nagsasabi ng regrets, doon sila humihingi ng forgiveness, doon nila ine-express yung mga hindi nila nasabi nung may time pa sila. So habang may time kayo, focus on learning about yourself, loving yourself, and giving value to yourself. Kasi doon nagsa-start yung healing journey once na ni-recognize nyo na kailangan nyo yung process na yon. So would you say aside doon, masasuggest mo rin ba sa kanila na mag-meditate sila, mag-workout sila, prayer, those things? Meron bang mga ganong nakatulong sa'yo? Yes, prayers for sure. Kasi yun, before ko nalaman tungkol sa lahat ng spaces and avenues, it's really prayers. It's having faith na alam ko everyday na binubuksan ko yung mata ko, meron akong chance to become better or live a better life. But I have to choose it. It will never come from other people. It's really you who have to have that power to choose kung gusto mong ibuhay yung buhay mo. So, yes, workout. Kasi hindi ko masabi na mag-meditate eh. Hindi ko masabing gawin mo to. Kasi ang journey iba-iba. It's not linear. So, kailangan mong intindihin kung ano yung
yung okay sa'yo and not. Pwedeng, kunwari, nagsa-sound healing ka, hindi effective sa'yo. Lipat ka naman sa Hypnotherapy. hypnotherapy. Alam mo, iba-ibang type eh. So, kailangan mo talaga din siyang i-navigate. Kasi yung iba, ito gawin mo. Punta ka naman doon. Pero deep inside, alam mo hindi siya okay. So, parang yan din yung society nagsasabi sa'yo na ito yung gawin mo. It's the same. So, kailangan talaga maghanap ng magmamatch. Kailangan mo talagang maghanap ng magmamatch nung trauma mo, nung feelings mo, and nung safe space para sa'yo. Pero Bri, mind blown ako ngayon eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi ko alam kung ako nasa sitwasyon niya. Kasi kung ako feeling ko magkakaroon ako ng feeling na gusto ko ng revenge. Yung gano'n, gusto kong gumante. Nagagaliitik ka ba? Ang gagaliitin ako. Parang, ini-imagine ko kasi, parang nilalagay ko. Ano yung trauma mo? Teka, hindi pwede. Store mo to eh. Hindi pwede. Mag-usap tayo mamaya. Mamaya. So, but anyway, kasi, I mean, hindi naman tayo sobrang similar story, but Yeah. shorten lang kasi Yes, this yes. is your Go, story, go, no? go. But, ako kasi, growing up, meron akong face na gusto kong gumante. So, kaya curious ako, meron ka bang ganon? Gusto ko itong tanong na to. Kasi di ba nasabi ko sa inyo kanina, nung 40 years old lang ako, nagkaroon ng boundaries sa kamag-anak ko. So, dumating na yung time na yon na, yung mama ko yung ganyan eh, may, yung mga deep inside gustong gumante. So, dumating yung point na may isang family gathering nung 2021 ba? Parang ganyan. Tapos yung auntie ko na yon, wala na siya sa high horses niya. Hindi ka na high roller. Hindi na siya ganyan. Pero nandun pa rin yung ano niya, delulo niya. Meron niya. Doon pa siya, she's still delusional. Tapos, so like what I said earlier, hindi ko sinasabi sa mga tao yung mga kamag-anak ko, hindi na kamag-anak, yung mga pinsan ko, yung experiences ko. Pero as much as possible, ayoko na mangyari sa generation na to. Kasi generational trauma na yung sa akin eh. I wanted it to stop. So I would always tell my mom, wag mong iimbitahan yan. Kasi alam ko na yung mangyayari. Si mama ko, yun yung forgiving side niya na, hindi, okay lang yun, nagbago na daw siya. Oo, nagbago na yan. Iba na siya, nagdadasal na siya na maigi. Okay, di sana kunin na siya ni Lord, di ba? Sorry, ang banal na susad ng ba? Ba't di ba siya kunin, di ba? So ngayon, so set up kami, Christmas saya. Dumating si Mara Clara. Dumating siya. So ako, okay lang, tahimik lang ako. I'm doing my thing. So sila kasi magkakapatid, may mga problema sila sa isa't isa na hindi na rin sila naka-move on. But they're civil basically. Parang ganun. They're civil. Hindi sila civil eh. Civil na ewan. Alam mo yung para kang may kapatid na child nung childhood nyo. Tapos pag may kinantikag, away sila. Na kahit they're all grown-ass people. Sorry. It's fine. Diba? Ang tatandaan na nila, ganun pa rin sila magsiarte. Dude, like 60, 70. Okay ka lang. Gosh. So, yun, party. Dumating siya. May kinakainisan siyang kapatid. Mas bata sa kanya. Yung energy ng mga nakakakilala sa kanya, yung mga kapatid niya, tas yung mga asawa ng kapatid, ramdam na nila. So, nakikita mo na yung mga bata nag-enjoy. Sila, parang hindi sila mapakali. Hindi na nila alam saan table sila uupo. Ako nagdi-DJ. Tapos nung umakyat ako sa taas, nagkakagulo na sa baba. Sabi ko, anong nangyari? Tapos yung isa kong auntie, umakyat. Ayan na siya. Eto na siya. Ginagawa na naman niya yung habits niya. So, apparently, yung uncle ko na nananahimik na kumakain, pinukpok niya sa ulo. Parang ako, ang tanda mo na, parang gawin niya na. Diba? Parang, yan yung sasabi ng mama ko na, patanda na siya, hindi na niya gagawin yan. Yun yung eksaktong ginawa niya. So, nagkagulo, naging chaotic yung situation. As in, pero, dito mo makikita kung paano ang trauma. Walang kapatid niya na
nakapigil sa kanya. And ilang kami nun, 30 or 40 people, may mga bata. Iba-ibang generation na yun doon. Walang humahawak sa kanya. Kasi lahat sa kanya takot. Nagbabow down sa kanya. So, ito na ako, si healed person. Si healed person. Baba ako. Sabi ko, ano nangyayari dito? So, yung stepdad ko, yun yung pumipigil sa kanya. Which is, for the longest time, trabaho niya na yung tagapigil sa kanya. Naging matik na to. Ako Oo. referee. He knows his assignment. Matik yun sa kanya. Pinigilan. Oo, so siya yung nagpipigil, sila yung nagbablock, hindi nila mapaalis eh. Ay, eto na. Bumaba ako. Sabi ko sa kanya, get out of my house. Get out of my house. Tapos sabi niya, sino ka ba? May-ari Oo, ng bahay. oo. Ako lang naman po yung nakatira dito, 'di ba? Sabi niya, sino ka ba? Hindi ka naman ganyan dati. Mahirap ka. Yan, dun na, mahirap ka lang. Kala mo kung sino ka na ngayon. Porque 'di ba dati yan na siya. Yun yung pang niya. Tapos, gusto niya akong kalmutin. Kaya ganyan-ganyan niya. Kasi yung, big guy yung stepfather ko eh. Big girl din siya. Pero yun, papatulan niya talaga yun. So, siya yung nagsastop. Sayo, get out of my house. Tapos, naalala ko, may sinabi siya na yun nga parang wala naman, parang hindi ako valuable na tao. Oh my God. Tapos ang sabi ko sa kanya, ikaw yung hindi valuable dito sa pamilya na to. Kayo, tinawag ko lahat ng pinsan ko, kayong lahat, ito yung taong iiwasan nyo. Kasi ito yung gagawin niya sa inyo. Sabi ko, now get out of my house or else papatawag ko yung guard. Nakakahiya ka. How old is this person? 67? She's like 67 or, yeah, 68. Kasi mama ko ngayon 72 eh. But not that old. I mean, Dude. What did your mommy even... Kasi yung mama ko ganun eh. Ganyan yung sinasabi ko eh. Yan yung palaging reasoning. yeah. Kapatid. Pero kasi, we have to have boundaries even with our siblings. Yeah, ako, I'm slowly learning kasi kahit ako, may ginawa na masama sa akin, you still feel as if, sige ba, baka nagbago naman na siya. Alam mo yun, it's been a while. Tapos ganito yung sinasabi niya. I end up disappointed. Totoo yan eh. Kasi, again, hindi magbabago yung tao by words. They really need to, I see it now kasi, yan nga, nag-journey na ako ng self-awareness and healing talaga, immersive healing ako. Hindi sila magbabago kasi meron din silang traumas. So, I see people now as, ano yung nangyari sa'yo? Bakit ka ganyan? Magsa-step back ako kung hindi tayo aligned. I will respect myself and I will not betray myself for your liking. Correct. Kasi hindi ko deserve to. So, dun ka magkakaroon ng boundaries. Kundi, ikaw yung kawawa kasi sila, they can just walk around not giving a shit. Alam mo, Then cross a line. There's a line you can never cross. alam mo, Bri, ako for some reason, ang daming parts ng story na sinare ni Chini na nakarelate ako. Sobrang daming, I don't, ewan ka, feeling ko ba is it because yung generation na yon, hindi ko alam kung uso yun at that time, pero at some point yung mafe-feel mo na parang ikaw yung medyo na-itchipera sa pamilya, ikaw yung uso kasi noon yung inaano ka eh, yung Inaalibustak sa real na resposta ka. Hindi naman sa pagiging madrama mga ka-whiskey, pero yung parang for some reason, yung mga tao normal lang sabihin na wala kang value as a person. Pag hindi nila pwedeng ikatwiran sa ating na ngayon matatanda na tayo na it's constructive, kalokohan yun. Yes. Kalokohan yun. Kasi there are ways na magiging straightforward ka na hindi mo kailangang mag-degrade. Tao. Diba? Pero Bright, teka muna. Ito na. Ito na. Ito na ang ating segment, no? Where we ask you, ano bang yung top 3 qualities as a person, as a human being? Siguro resilient,
Resilient. Panik naman. Kailangan ko lang talaga sabihin eh. Tingnan mo yung audience natin, oh. Oh, yung ating guest, oh. Those agree. Diba? Guest, oh. Well, parang yun lang nga gusto ko sabihin kasi yung iba hindi ko na alam eh. Resilient. Matik. Hindi na kailangan i-justify o yun na. Give examples. Okay. Optimistic. Optimistic. Tama rin naman. Tama. And ano ba? Empathetic. Empathy. I know. I feel Yeah. it. Yeah. Empath person to. Yeah. Yun siguro. Alright. I guess it's about time para sa ating next segment naman. Kwentong mental health. So, ikaw, kamusta ang mental health mo? Kwentong May- mental health. Okay, akala ko basically- pusoy. So these are life cards. Okay. So under the card mayroong questions. Okay. You'll just read it out loud and then drink ka muna ng tubig before you answer. By the way, this is Life of a Risky in partnership with Untolds. Available po sa TikTok, Shopee, Lazada. Order na po kayo. Check out. Yan, yellow Order na. Okay, so pili ka na. Kailangan ba pumikit? Tatlo, di ba? Intuition, 'di ba? Oo. Intuition. Ganito, at lang curious lang ako, papiliin mo siyang dalawa. Dalawa? Dalawa. Kasi usually, kung ano yung napipili, eksakto dun sa guest. Tingnan natin. So, ganito gawin natin. Sige. Pili ka na isa, basahin mo without saying it first. Mm. Pili ka ng dalawa, tapos tingnan mo dun kung ano yung pinaka nag-match sa'yo. Okay. Sige, una muna. Kasi baka mamaya, Hindi mo na ako magbabasa out loud. basahin mo muna. Relevant? Sige. Intuition. Ito. Yeah, Sige. kasi dito sa ibang guest namin, first pick pa lang, pasok na. Pasok na. So ito, it's more of parang, tingnan natin, guswak sa'yo. Ano sabi ng lifeguard? Ang sabi ng life card, alin ang mas kailangan para maging successful? Mindset or hard work? Mhm. So, iba-iba kasi ang definition ng success. Mhm. Para sa akin, it's more mindset. Kasi kahit saan kadalin sa sitwasyon ng buhay, kaya mo maging successful kung aligned yung mindset mo. And If you are a whole as a person. true enough. Maybe that's also the mindset that you carried Yeah. to get you to where you are today. Resilience. Charot. Resilience. Balik tayo sa resilience. Pero meron akong hindi pa sinasabi sa kanya. Okay. And deserve ko talaga. Ito na to, ha? Ito na talaga to. Oh, sige. I want to show you a picture. Because di na niya naalala siguro that I met her years ago, face to face. Seryoso. Hindi ko maalala. Hindi mo maalala, right? Hindi pa ako naman, baka perimenopause na rin ako nun. Hindi ba? Yun ang Sabi mo. excuse ko eh. Sabi mo, during the pandemic, that's when Yes. you had your powerful awakening. Yes. Doon mo rin na-heal yung mga past traumas mo. So I met you before pandemic. Oh. And this is the picture. Pakapakita ko na lang sa ano. So it was in a moment where I'm also having my own journey of healing past traumas. Yeah. Yeah, so So that yeah. I was judging. You were judged. Yeah, I was a judger. You were judged. But based on your story kasi, Yeah. na-realize ko na this was also a moment for you na, if you were to look back and speak to this person, she's a Yes. completely different person. And I would say the same thing for me. Mhm. What would you say to this person? Pakita mo sa kanila. Bakit? Paano nakita nila? You did well. That's all. With everything that has happened to you. Yes, you did so well. And kasi nga resilient ako. But that's basically it. And I'm grateful for all the experiences. Gusto ko rin siguro isama yung I've always been grateful
maliit na bagay or sa malaking bagay. Kasi minsan pag may trauma ka, yung brain mo would always choose to be pessimistic. Choose negative situations because dun siya sanay. Yun yung comfort zone niya. Kung saan ka nasanay. Pero nakakalabas ako dun. I guess malakas din yung control ko sa brain ko na I would always choose to be grateful kung asin yung kinakain namin or steak. Kaya din siguro ako na train na maging hindi ko masasabing humble pero grounded. Kasi nakakita ako ng taong mayaman, nakakita ako ng mga taong mahirap. So kaya ko siya. Para ako Cinderella story. Kaya kong You Kaya kong- experienced oo. the hi- maybe worst of the worst. worst of the worst to best of the best. So, even like, yung thought na pag sinasabi nilang maganda ako, hindi ko siya tinatanggap. Dahil dun sa, never ako pinakitaan nung bata ako na maganda ako, na again, valuable ako. Recently ko lang siya ini-embrace. Pakita Yung- naman natin sa content niya. diba? And it's not literary for me, but I don't see it that way. It's an inside work that I feel beautiful. And yun yung lumalabas. Hindi dahil physically maganda ako, wala akong boobs. Alam mo, hindi ako yung typical na magandang matangos ilong. The usual aesthetic ng society. Pero I guess it's the glow that's coming from within that I made peace with. And that's what everybody sees. And if you notice, actually, ilang years ago lang yun. Pero, ang layo. Actually, sobrang ibang-iba ka. Ang dami ko kasing The energy, the journey. glow, the flow, it's there. And tama ka nga, your inner work Yes. determines the outer The outer reflection of who you are. Pero Bri, tingin mo ba natuto na to? Natuto ka na ba? Oh, yeah. After all that you have been through, especially with the traumas. So, ano ba? Yung relationship ba? Or sa... Yeah. Hindi, feeling ko yung sa family medyo natuto na eh. Yung sa relationship. Boundaries na eh, sa Oo. family. So, natuto na ako, pero meron pang isang nag-trigger para matuto ako lalo. So, yung... Hindi ka pa natuto na eh. May commercial break ba to? Hindi na, wala na. Dire-diretso na to. So, wala ka mo nag-share bago natin i-wrap up. Oh, so ito, before ako pumasok dito sa relationship na to, hindi ko alam pa yung word na narcissistic. But again, nag-immerse na naman ako dun sa situation na yon. So, nung nakalabas na ako, doon ko nalaman na I was inside a narcissistic, abusive relationship. So, isa na namang revelation to. Kasi nga, hindi ko to nilalabas before kasi I'm trying to heal. Pero ngayon parang it's time. Worst experience was again, may intuition tayo, guys, girls and guys. Pag na-feel nyo na may mali dun sa tao, takbo. Right. No second chances. Do not. Kasi nga, sobrang trauma natin. Akala natin, laging bigyan ng chance, magbabago sila. Kasi meron tayong superhero, Or Jesus Christ complex. complex eh. Na Mataya complex. Mataya complex. Matutulungan ko to, mahihil ko tong tao na to, magbabago yan for me. Hindi. Run. Yun talaga siya, run. And sa akin, in-endure ko yun for 2.5 years. Physical, it's mostly mental, verbal abuse. And nawala talaga ako sa grid. Kasi grabe yung mental abuse ng tao yun sa akin. Dumating. Ano ka na rin ba na physical abuse ka? Oo, yun yung... Meron ba, no? Combo, 2 hits combo pala ginawa sa'yo? Hindi 3 hits, 5 hits combo yun. Ano yun, literal na siya yung definition ng narcissistic disorder. Which is, it runs in the family, apparently. So, pinag-aralan ko din yun. Yung pinaka time na nag-decision ako was, parang papunta na doon, was malaki siyang tao eh.
nag-away kami, ano niya ako, tinakal niya ako. Sa taas ko siya. Tapos tinakpan niya ng unan yung mukha ko. The heck? And lit ko, diba? Kapag nandun, You could have died. ito yun. Ito yun, alam mo na, ano siya, narcissistic siya. So, nawindang ako dun sa situation na yun kasi hindi ko alam kung ano nangyari. Tinanggal niya yung pillow after probably like 30 seconds. Tinanong ko siya, why are you trying to kill me? Tapos sabi niya sa akin, did you die? Straight face. First time ko magkaroon ng anxiety attack / panic. As in, yung buong katawan ko nanigas. Kasi yung brain ko, hindi niya maintindihan yung nangyayari. Hindi mo Hindi ko siya ma-comprehend. Hindi siya, parang, paano to? Ba't ganito? Tapos, yung mga sitwasyon na susunugin niya yung bahay ko, magpapakamatay, huwag kayo maniwala. Pabayaan niyo sila magpakamatay. Pag sinabi nila yung takbo, oh my God. Grabe, no? Control Oo, talaga eh. sobrang control. They want control. I have a question for the both of you Okay. before we wrap up the show. Why do we keep on attracting those kind of people? I mean, like for example, sa'yo, bakit mo na-attract yung mga ganang partners? I don't know with you. Kung ikaw, meron ka bang bad experience with, let's say, business dealing mo, why do you guys keep on attracting those kind of people? Kayo ang gusto kong tanungin sa sarili niyong perspective. Sino gusto una sa Sige. I guess ako muna. Sige. Kasi para, Sige. isip ko, dami mo rin sinishare eh. Parang lahat, bike drop eh. Why do we attract the wrong people? I guess it's because hindi pa natin na-address yung traumas natin. There's this, a lot of us have that feeling na may parang void that we need to fill. And the only person who can fill that is galing sa trauma mo din eh. So, you're naturally gravitated towards people like that. Second is I think that these kind of people knows who to pray with. Target, yes. Knows who to True. pray. Kung sino yung pray talaga nila, sino yung target nila. And that leaves you vulnerable. And if you're someone who experienced those kinds of things, kailangan nyo talaga ng boundaries eh. And that's the only way. We were having a conversation kanina na the only time that you learn from those mistakes is when you set boundaries. You grow wiser by setting boundaries. So at least inamin mo naman sa point of view mo na in-attract mo rin at some point. Kasi or in-attract mo ba siya or it's Unconsciously. Unconsciously, you attract That's her. unconsciously. Pero kasi over time, nakikita mo na yung pattern eh. Nakikita mo na it's happening over and over and over again. And these people lack accountability. Yeah. Accountability pa is kapag nahuli mo. Pero would you guys agree na kapag nangyari na sa'yo ng ilang beses na, sabi nga nila eh, di ba, shame on you if you fooled me once, shame on me if you fooled me twice. Kung nangyari sa'yo ng ilang beses, would you say ba na it's still them or it's both? Sa'yo ko tinatanong pa, not with So kapag kasi ikaw business dealing ka eh. Hindi naman to yung sa kanya iba. So tanong ko sa'yo, at some point ba hindi mo naisip na baka mamaya may mali ka rin? To the point kasi na no matter how kind you are, pag naranasan mo na yun paulit-ulit, hindi mo maiwasan na parang you can't reciprocate the same level of energy na na mabait ka pa din. Okay. So parang natural sa tao yun eh. Magkakaroon ka ng wall, ano? Magkakaroon ka ng wall. Tapos hinahanapan ka na may expectation na sa'yo eh. Okay. Na hindi mo na kaya mabigay. Tapos ikaw na yung masama. Gets. Diba? Well explained. All right. How about you, dear? It's your turn. Yeah, it's the same. Pero kasi, yun yung darating yung point na kailangan mo nang mag-start ng journey of healing. Kasi ngayon, I'm in a secure relationship. So, nangyari ito before pandemic. Kaya ako nag-start talaga to immerse myself during the pandemic kasi nandun na rin yung time. Nagkaroon ako ng time. And dun to lahat lumabas. Dun lahat nag-manifest yung totoong nangyari sa buhay ko. And that was
a conditioning that wasn't me. Mm. Lahat nung storyline ng life ko na yon, because I was not living my authentic self. It wasn't me. All those experiences, childhood experiences, everything that I believed in, that wasn't me. Lahat yon galing sa ibang tao. Kasi yung parents natin, yung caretaker natin, or yung journey na yun itself, lahat yun tinuturo lang sa atin. Up until dumating yung time na kaya mo nang magdesisyon mag-isa. Pero kahit dun sa point na kaya mo nang magdesisyon ng mag-isa, marami pa ring noise na hindi ikaw. And dun lang sa age na yun ako nagkaroon ng time magdesisyon for myself. And yun yung ako. So that's why you always need to find ways to find yourself back again. And filter out the noise. Yes, and take all the noise. And indeed, you did well. Yeah. Nag-ayahuasca pa ako. Ay, talaga. Oh, wow. Oo, so Takot ako ito mag-try ito yung isa sa pinnacle of my Self-awareness? journey, because yun nga, I'm a big fan, I'm a huge fan of Oprah Winfrey. During that time, yun lang talaga yung pinapanood ko para lang, alam mo yun, parang meron akong nag-guide sa akin. Wala naman yung guide eh. Before, di ba, walang mentors, walang coaches. Meron, pero mahal, hindi ko ma-afford yun. Pero siya yung nag-guide sa akin. So, dumating din ako sa point ng manifestation. So, lahat ng nangyayari ngayon is what I manifested. And last year, I think I was the first Filipino who got invited to this wellness healing center in Costa Rica. And I'm so proud of that because it's all sponsored. And yung immersion nun, grabe. As in, parang yung buong story ko nilagay sa book. And vinalidate ako nung experience na yun. And yun yung personally na forever akong naniniwala na pag meron kang faith, pag meron kang hope, and parang pag meron kang buhay, magagawa mo yung buhay na gusto mo para sa'yo. Grabe. Drop. Oo, may drop in. May I give my take? Sige, go ahead, Derek. Ano ba takeaway mo sa usapan natin? Ang dami natin na pag-usapan. Ang dami kong takeaway. No? Well, number one is this. I mean, sa ating mga ka-whiskey, mga ka-low barkada, sa akin, alam mo, never be afraid to try something new. Yes. Like for example, I'm not promoting ayahuasca or anything, but yung mga holistic approach like hypnotherapy, Reiki healing, Yes. di ba, acupuncture, those things. I mean, itry mo kung yun yung makakapag-heal ng trauma mo. And huwag kang manghihinayang to cut off people in your life who doesn't give value to you. Kailangan bigyan mo ng value yung mga tao nagpapahalaga sa'yo. Yes. Pero tandaan mo rin na ikaw rin sa sarili mo, tignan mo rin kung nagbibigay ka rin ba ng value. That's my takeaway, Brian. How about you? Ako, siguro takeaway ko sa usapan natin sa dami ng pinagdaanan. Grabe nga. Grabe, teleserye, parang pare. Maya't maya may curveball, akala mo tapos na. Meron pa palang another mic drop, Yeah. 'di ba? I guess my takeaway to the conversation natin and maybe speaking to mga ka-whiskey natin. Sometimes life can be as colorful as the life of Chini. And you would feel as if these wounds na you tend to forget, yun pala, andyan pa rin siya, tinatakbuhan lang natin. There's a lot of self-awareness that we need to really embrace so that we learn to accept and maybe finally close mo na yung wounds na yun in the past. It's as cliche as it may sound. I mean, it doesn't define who you are. In fact, scars can be beautiful at times. Totoo yan, Brian. Totoo yan. And it just really depends on how you see it. And maybe one day, you'll see your scars as a beautiful piece of art. Ayun, takeaway ko sa usapan natin. How about you? Ano bang takeaway mo sa usapan natin na napakadami mong sinare? It gives you freedom if you
tell you truth. Mhm. Hindi ka na-jail na. Kakatago, kakatakbo. And nobody can use it against Yeah, you. and nobody can use it against you. So, you're free. Well, thank you for sharing your story. Thank you for sharing your story. I Grabe. guess Very- this is a first for you as well. Yes. Um, And I'm proud. I'm proud of myself right now Yeah. for Mm. saying it, And doing it. seriously, dati, natutuwa na ako sa'yo, nakikita kita sa feeds ko. Mas nirespeto pa kita ngayon. Salamat. we appreciate that you use this platform Yes. to share your story. And hopefully mga ka-whiskey, mga ka-low barkada, marami kayong tutunan sa episode na to. Tini, saan ka ba nila makikita? I have my Instagram. It's Miss Chinny, miss.chinny. And TikTok, it's Hey Mom Chinny. And you can also do sessions with me with Reiki and Acu Detox. All right. And with that, thank you so much for listening and watching. We will see you on the next episode. Cheers. By the way, sabi nga nila, pag naka-whiskey ka, Mas open ka. So, agree? agree? Yeah. So, tubig ka eh. Pa-cheers mo na tayo. Cheers. Stay pogs, guys. Stay pogs. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lames at inta. Big Eyes Production.